gawain mga kapatid sa Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang tagapagsanggalang. Mapalad ang isang tao mga kapatid sa Panginoon na siya po'y lubos na nagtitiwala at umaasa lang sa Diyos. Bakit mga kapatid sa Panginoon? Sapagkat ganyan ang katangian ng isang magulang na may takot sa Diyos. Diba? Alam niyo po, ang isang taong may takot sa Diyos, nakapag sa Panginoon, sila po yung larawan ng mga Kristiyano na kahit na po marami ng problema, pero nananatiling matatag pa rin. Bakit? Kasi meron silang Diyos na sinasandigan. Palakpakan natin na malakas ang Diyos. Kaya po, isang mga kapatid bagay, mga kapatid, isang paglalarawan ng kawikaan sa isang ina na may malinis, na may maayos, na kalooban mga kapatid sa Panginoon. Unang-una, yung babaeng merong takot sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, napakasarap po na maintindihan kung bakit tayo pinupulog ng salita ng Diyos, kung bakit nagpapakilala ang Diyos sa bawat atin, upang mawala tayo doon sa mga panganak ng kaaway mga kapatid sa Panginoon. Diba? May mga kasabihan tayo mga kapatid sa Panginoon, kapag nagigipit sa patalim, kumakapit. Diba? Pwede mo natin baguhin yung kasabihan na yun, mga kapatid. Ang babaeng nagigipit sa pogi kumakapit. pero kagandahan nito, wala naman po mga anak ni El Shaddai. Tumitingin lang sa pogi pero hindi naman kumakapit. Diba? Bakit? Kasi ang mga anak ni El Shaddai, sila po ay talagang tinawag ng Diyos na sa kanilang puso ay nanatili ang takot sapagkat ayaw natin mawala sa presensya ng Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Ano sabi ko kanina, mga kapatid sa Panginoon? Ang sabi ko kanina, kapag dumating na tayo sa panahon na hindi na tayo naging tapat, binibigyan na natin ng pagkakataon na masira ang ating pamilya. Alam niyo po, tuwing ako po'y magmi-mission, lagi po akong nagpapapray sa aking sister wife. Alam niyo po, minsan sa mga mission namin, yung opisina, kami lang pong mag-isa, kami lang pong mga naka-assign na preacher, ang nandoon mga kapatid. At alam niyo po, hindi talaga mawawala mga kapatid sa Panginoon, yung pangungulit ng kaaway, yung panganak ng kaaway mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, doon sa lugar na napuntahan ko, nakilala nila ako na marunong mag-massage, marunong mag-therapy, mga kapatid sa Panginoon. Kaya kung minsan ang problema ko, kahit na kung gabing-gabi, may tumatawag sa akin para magpapamassage. At alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, pagdating ako ng alas 5, ay wala na. Minsan mga kapatid sa Panginoon, tatawag sila magpapamassage para daw hindi na ako aalis, sila na lang yung pupunta sa opisina. Minsan po may nagtanong sa akin, ang tanong ay ganito, Brother Ray, may asawa ka na? Sabi ko, meron sa Bulacan. Sabi niya, dito, meron na. Pero inyo mga kapatid sa Panginoon, sabi ko, ganun ba? Dapat ba may asawa ka sa Bulacan? May asawa ka rin dito? Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang isang tao na may takot sa Diyos mga kapatid sa Panginoon, mananatili siyang tapat at ang kanyang paglilingkuran lamang, ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa, at ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa akin. Palakpakan natin ang malakas. Alam po ninyo, ang isang tao na may takot sa Diyos, ang bagay na kanyang gagawin lagi mga kapatid sa Panginoon, paliliwanagin niya lagi yung kanyang ilaw. Diba? Ang mga nanay, ang siyang ilaw ng tahanan. Ang mga tatay, ang siyang haligi ng tahanan. Ang mga biyanan, ang... Sabi yan. Ito na hanay. Yung biyanan, ang... Yung iba, bangungot eh. Bangungot daw yung biyanan. Okay.
Hindi lang siya magiging malakas, hindi lang siya magiging matatag, kundi lagi niyang nininingin yung kanyang liwanag para matanglawan niya yung kanyang buong sambahayan natin sa Panginoon. Alam po ninyo, ang trabaho talaga ng nanay bilang isang ilaw ng tahanan ay kanyang tanglawan yung kanyang buong sambahayan. Kaya po kapag meron palang gumagapang na anay, pinupukpok na yan. Huwag yung biyanan, yung anay lang. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ito yung napakagandang bagay. Hayaan natin na magliwanag yung ating sambahayan dahil sa mga nanay na katulad mo. Palakpakan natin ng malakas. Lord, pagkaro ko ng Jesus. Kaya po, ang isang napakagandang bagay, ang mga tao ito, dapat mga kapatid sa Panginoon, ay nananatili sa kanilang pagkakaroon ng pangit sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, manatili sa puso mo ang pagkatakot sa Diyos. Napakagandang pagmasdan namin sa Panginoon. Kung titignan niya natin ngayon, talagang mas marami na yung kababaihan sa gawain ng Diyos kaysa sa mga kalalakihan. Hello? Diba? Mas marami talaga yung mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Tignan niyo po kami, ilang lang buwan, mga gwapong narito. Ilan lang. Hello? Pero yung mga magagandang nanay, mga kapatid sa Panginoon, mas marami talaga tayo. Hindi naman natin mapagkakaila, mga kapatid sa Panginoon. Kasi si Eva naman talaga yung nagkasala, hindi naman talaga yung lalaki. Pero talaga mas maraming nagbabayan sa ala ng mga kababaihan, mga kapatid sa Panginoon. Pero tingnan nyo, ang isang nanay na merong takot sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon, ay isang uri ng paglalarawan ng kawikaan. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging strong and industrious. Sabihin po ninyo, strong and industrious. Yung pagiging matatag at pagiging masipag. Sabi rito sa Proverbs chapter 31 verse 13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, tumahabi ng kanyang lino sa kanang lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya'y umuwi o nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Okay, pagmasdan ninyo, yung mga ginagawa ng mga nanay na katulad ninyo. Anong ginagawa ng mga nanay, mga kapatid sa Panginoon? Basahin ko po ulit. Ang sabi rito, mga kapatid sa Panginoon, wala silang tigil sa paggawa. Sino rito yung mga nanay? Sino rito yung mga nanay na naranasan nilang nagtinda ng isda? Sino rito yung nanay na nagtinda ng pandesal? Grabe mga kapatid sa Panginoon. Biro mo sa umaga magtitinda ng pandesal. Pagdating ng tanghali, magtitinda ng gulay. Pagdating ng gabi, magtitinda ng balot. Grabe ang sipag. Habang nagtuturo, may sideline sa kanyang kasamang teacher. Buha sa akin ang lakuri sa mga di ba? Ang sipag. Di ba? Napakasipag mga kapatid sa Panginoon. So yung kanilang kasipagan mga kapatid sa Panginoon, talaga naman kung nagkaroon ng magandang bunga. Hello? Alam niyo po, ang naging magandang bunga, nakikita ng mga anak ninyo yung lahat ng sipag na ginagawa ninyo. Tapakan natin yung malakas ang Diyos. Sabi natin yung sila kayo, parang barko na punong-puno ng kalakal, nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Kaya tignan ninyo, yung mga nanay, hindi mo nahihiyang mag-sharon. Grabe ka naman, Brad. O, di ba? Bakit? Katakian talaga ng nanay yun. Biblikat yun. Di ba? Hindi lang pala mga preacher mahilig mag-sharon, hoy! Yung mga nanay talaga, sabi nun, para silang barkong punong-puno ng kalakal at nag-uuwi ng pagkain buhat sa malayong lugar. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, para sa anak ko, hindi ako nahihiyang mag-sharon. So, tingnan nyo mga kapatid, biblical pala yun. Kaya po pag may sumisita sa inyo, sasabihin niyo, huwag kang mag-alala, Brad, biblical naman pala yan. Ano ba?
So tignan niyo mga kapatid sa Panginoon. Napakainam at napakaganda mga kapatid sa Panginoon. Yung pagiging katuwang ng mga kalalakihan sa kanilang tahanan. Alam niyo po, nagiging malakas lalo yung aming kalooban sapagkat alam namin na meron kaming may bahay na talagang industrious. Meron kaming may bahay na talagang marunong gumawa sa kanyang initiative para magkaroon ng ibang bagay na makakatulong mga kapatid sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung nanay ko. Yung nanay ko, mga kapatid, panahon na kami nag-aaral, ang ginagawa po ng nanay ko, o ang ginagawa namin, kumukuha po kami ng bawang. Nagbabalat kami ng bawang. Ang pagbabalat ng bawang, ang 1 kilo ay piso. Ang gagawin namin mga kapatid sa Panginoon, magbabalat kami ng bawang, kukuha kami ng 20 kilos, babalatan namin yung magdamag. Para ano? Para kinabukasan, meron kaming 20 pesos. Alam niyo po, nung high school na ako, ang baon ko, 3 piso. Alam niyo po, nung high school ako, ang baon ko, 25 centavos sa umaga, 25 centavos sa hapon. Pero huwag na ako tignan ng ganyan katanda. Sino nakaranas no? Sino nakaranas? Diba? May nakaranas pa na ibang mga kapag-isipin. Sino yung nakaranas ang bakon? Gis lang, gis. Gis. Ngayon, kapag ang bata, binigyan mo na 10 piso, ano kaya ng piso? Sabihin niya, ano? Pete yung piso? Hindi na naniniwala sa piso. Gusto niya 20. Gusto niya 100. Oh, grabe. Pero tignan niyo yung nanay ko, nagbabalat kami ng bawang sa buong magdamag, mga kapatid sa Panginoon, 20 pesos. Kaya minsan papasok ako sa school, yung amoy ko, amoy bawang. Yung lugar namin kasi ranyo bawang. Yung lugar namin talagang doon po yung puhanan ng bawang. Sa lugar po ng San Jose del Monte, Bulacan, mga kapatid sa Panginoon, tignan ninyo, yung nanay ko, tinutulungan niya yung tatay ko. Dahil kampante naman yung tatay ko mga kapatid sa Panginoon, mas gwapo sa akin yung tatay ko. At alam niyo po, ang sakit grabe ng tatay ko, kapag nalalasing, ibang pintuan po yung pinupuntahan. Pero yung nanay ko, yung 20 pesos, kikitain namin yung pagdaman o mahigit pa mga kapatid sa Panginoon para lamang magkaroon kami ng 20 pesos. Ganun po yung nanay ko. Nung ako po ina-assign sa Rundol, mga kapatid, siguro po, 20,000 o nung 2000 hanggang mga 2005, 5 taon na po doon na na-assign. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, ang ero doon, hindi ko pera. Ang ero doon, yung mga root crop nila, saging, kamote, pinya, gabi. Alam niyo po, ang allowance namin sa opisina, 50 pesos isang araw. So sa loob po ng 5 araw, meron kaming 250. Ang ero namin, mga kapatid sa Panginoon, minsan 20, minsan 50. Kaya nakapagpapadala ako sa misis ko, minsan sa loob ng kalahating buwan, 500. Tapos ang gagawin naman ng misis ko, dahil yung mga anak namin nag-aaral, ang gagawin niya, bibili siya ng mga paninda, fishbowl, kikyang, kwek-kwek. Pagkatapos, mga kapatid sa Panginoon, tatawagan ko siya. Ang gamit ko pa rin, yung 3210, na kapag may dumaang jeep, nawawala yung signal na gano'n, parang pumupunta sa jeep. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, tatanungin ko, kumusta na kayo dyan? Kumusta na yung binigay ko sa iyo? Sabi niya, pinuhunan ko. Tumubo naman. Sabi niya, hindi. Lugi pa ako kasi kinain lahat ng mga anak mo. Diba? Napakaganda mga kapatid sa Panginoon. Yung pagiging industrious, yung pagiging matulungin mga kapatid sa Panginoon. Bakit? Yan po ay tatak ninyong mga kapatid. Palampakan namin ang malakas ng Diyos. So tingnan ninyo mga kapatid sa Panginoon, napakasarap na makita sa ating buhay na meron tayo ng magulang na ganyan. Pangatlo mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging loving and caring mother. Diba?
yung pagiging mapagmahal, yung pagiging mapag-alaga na nanay na katulad mo. Basahin ko po yung talata. Ang sabi nito mga kapag-usap ko sa Proverbs chapter 31 verse 15, bago sumikat ang araw ay hinahanda na ang pagkain ng buong sambahayan, pati ang gawain ng mga katulong sa bahay. Diba? Nandito po kayong mga nanay, angan-anga ko sa inyo. Bakit? Dahil di ba yung katulong ninyo? Bakit? Aga-agang gumising. Napagkagising, diretso agad sa kusina. Na habang nagluluto, naghuhugas ng pinggan. Pagkatapos inilalagay na rin yung mga maruming damit doon sa kanilang washing machine. Na habang naghuhugas ng pinggan na nagluluto, naglalaba na rin. Hello? Hindi mo namin kaya mga kalalakihan yan. Hindi mo namin kaya mga kalalakihan yan. Sapagkat kami nag-concentrate lagi sa kung ano ang maiaabot namin sa mga nanay. Kaya tingnan niyo po yung mukha ng katabi ninyong nanay. Diba? Alam niyo kung bakit nagigilin yung mga mukha na yan? Diba? Dahil sa kasipagan niyan. Diba? May mga tatay, mga pag-usap ko lang. Minsan, pagdating sa bahay, paghalin niya sa misis niya, hindi na ko amoy baby oil, amoy cooking oil. Diba? Tapos nagigalo kung tatibat ganyan yung amoy mo. Sasabihin naman ng nanay, dati ikaw rin eh, amoy pumaga, ngayon amoy grasa. Patay lang pala. Amoy grasa. Alam niyo kung ano gusto mo Panginoon? Hindi rin pwedeng sisihin yung mga kababaihan na kahit na maging ganun yung itsura nila. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Paano naman babago yung asawa ng mga kalalakihan eh, hindi naman binibigyan ng pambili ng pampaganda? Hello? Anong binibigay? Pangkusina lang lagi! Sinabi naman ang ito eh. Di ba? Kaya tingnan nyo mga mag-usap ko lang. Hinahanapan natin ng pabango. Hindi naman natin binibilihan ng pabango. Di ba? Hindi yung mabangong sabon, hindi natin mabilihan ng mabangong sabon. Eh, okay lang naman yung mga nanay kasi kontento na sa perla. Sino gumagamit ng perla? Yung pala wala yung tigyakan to, perla. Kaya salamat po kay Aling Perla. Palakpakan natin na malakas ang Diyos. Hallelujah! Ganun po God. So, pag-isip pa lang sa umaga mga pagko sa Panginoon, eto na, natutunan sila sa lahat ng mga paggawa, ng mga gawaing bahay. Pag-gising ng anak, sasabihin ng anak, Nay, nasaan yung uniform ko? Nasaan yung shirt ko? Nasaan yung medyas ko? Hello? Biglang gigising din si tatay na naniligo, sasabihin ni tatay, Ma, nasaan yung brief ko? Hello? O, taas yung kamay ng mga anak, taas ang kamay. Taas yung kamay ng mga anak. Mga nanay talaga yung kausap ko. So, tignan niyo mga kapag-usap ko yun. Mga anak, makinig kayo. Gusto ninyo tumagal ang buhay ng mga magulang ninyo? Sagot! Mga anak, gusto ninyo tumagal ang buhay ng mga magulang ninyo? Huwag ninyo gawing katulong yung mga magulang nyo. Hello? Yun nyo, matapos mag-alaga ng anak, apo naman. Oh! Diba? Yung edad natin na ito, dapat nag-i-enjoy na lang tayo. Ano? Kaya lang, Brad, nag-i-enjoy naman kami sa kaaalaga ng apo. Diba? Tignan yung mga kapag-usap mo lang, ito yung mga nanay na hinahangaan ko mga kapag-usap mo lang. Grabe! Grabe! Mga kapag-usap mo lang, yung mga magulang, mga kapag-usap mo lang, na inuunahan pa sa pag-ising yung kanilang mga katulong. Para ano? Asikasuhin yung kanilang buong sa mga sa mga. Kaya kayo mga nanay, proud na proud po ako sa inyo. Happy Father's Day. Nakita na gusto ko yung nanay ko. Gusto yung nanay ko. Alam niyo po yung nanay ko, nung panahon na
Unti-unti na pong nabubroken family kami. Laging nag-aaway yung nanay ko at saka tatay ko. Alam niyo po, dahil lagi mainit ang ulo ng nanay ko, nauuna natin pa kung tumilaang yung manok. Nanay ko mura ng mura. Mura ng mura. Ang init na agad ng ulo. Alam niyo po mga pagko sa Panginoon, palatandaan namin sa lugar namin na kapag nagmumura na yung nanay ko, madaling araw na. Pero alam niyo po, nung nawala na yung nanay ko, namimiss na rin yung nanay ko. Namimiss ko mga pagko sa Panginoon, yung papaluin ako, yung pakpak ng bayabas na ganito kalaki, papaluin ako ng nanay ko, hindi siya titigil hanggat hindi parang nagiging brush yung dulo. Grabe mga pagko sa Panginoon, nung nawala yung nanay ko, namimiss ko yung nanay ko sa Panginoon. Kasi maraming mga anak ngayon, kailan ba naaalala yung kanilang mga magulang? Hello? Diba? Kapag birthday, mag-text na lang. Hello? Tapos kapag may sakit na, yung mga magulang, saka bibilihan mo ng masasarap na pagkain yung magulang. Eh wala na ng panlasa, bawal sa maalat, bawal sa maasim, bawal sa mataba, bawal sa mamantika. Ano pang ipapakain mo? O diba? Kaya dapat, habang medyo bata pa lang, habang nakakakain pa ng bulalo. Diba? Habang nakapaglalakad pa, ipasyal mo yung nanay mo. Hello? Kailang ipapasyal kapag naka-wheelchair na. Hello? Ito matindi. Kailan bibigyan ng bulaklak? Kailan bibigyan ng bulaklak? Kailan bibigyan ng bulaklak? Uy, maawa kayo sa mga nanay ninyo! Hello? Dapat ma-enjoy man lang nila yung pagiging nanay nila. Wako po sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, sa May 25, anniversary ng Baguio, yung mga nanay ninyo, umattend kayo ng anniversary ng Baguio. Hello? Diba? Ngayon yung panahon, mga kapatid sa Panginoon, na-open yung Boracay. Yung mga nanay ninyo, dalahin mo sa Boracay. Hello? Diba? Simpleng bagay, mga kapatid. Tayo pong mga anak, alalahanin natin, yung Biblia nga, pinarangalan ang mga nanay. Tayo mga anak din, dapat parangalan natin ang ating mga anak. Last word, I love you mga nanay. Tayo po lahat ay magsintay. Habang tayo po nakatayo, hawakan niyo po yung kamay ng katabi niyo, kapwa ng nanay. Nanay lang. Sabihin mo sa kanya, kapatid, hindi nasasayang ang bagay na ginagawa mo sa iyong paglilingkod para sa iyong pamilya. Tapos kaya kung gusto nyo magkakaroon, lumamay, habang makakawin ng bayan, okay po. Bigit natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. Ay, salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Salamat sa iyong pag-aalaga. Salamat sa iyong pagkalina. Salamat sa pagtatanggol mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Salamat sa iyong pag-aagay ng buhay. Salamat sa iyong pakikipaglaban para ipaguyod kami at parating namin ang magandang buhay na katulad ng aming pinagagawin. Sa
God! Palakpakan natin ang Diyos! Sana makaganda na yung sahi ng ating kapatid si Brother Ray Malayari. Happy Mother's Happy Day! Mother's Day po sa lahat ng nanay. Nasa kamay ng mga nanay! Ay, hindi pa naman nanay. Palakpakan natin ang Diyos! Hindi naman napakalaga ang tiwala sa isa't isa. Amen. At syempre, maliban doon ay dapat talaga manatilig sa atin yung takot sa Diyos. Amen. At syempre, pangatlo, umupo muna tayo. Amen. Palakpakan natin Praise ang the Panginoon. Lord. Praise the Purihin Lord. natin ang Diyos. Yung malakas pong papuri para sa ating Panginoon. Ang hindi naman nakakapagpapal na nalalaman tayo. Yung the best pong papuri para sa Kanya. Amen. Yung palakpak! Malakas talaga palakpakan. Siyempre, sino gustong yumaman? Malakas pa rin talaga. Sino gustong gumaling? Sino gustong magkapera? Pinakamalakas. Kala nila, Pinakamalakas siya po. sila lang tayo din. Amen, Sister amen. Ruby. Gusto rin natin yumaman. Amen. At tayo po tayo ulit. At nananambaka tayo sa ating dakilang yawan Amen. siya. At muna tayo ulit natin mga kapatid. Ang San Francisco Gospel Choir. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin siya walang sumay. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Minsan ako, isang maganda pinimbanang kapit po sa ating lahat ng kapatid. Amen. God is good.